narito ang latest hinggil nga sa binabantayan nating bagyo na si Typhoon Domeng. Base nga sa ating latest satellite animation, si Bagyong Domeng o Typhoon Domeng ay huling namataan sa layong 780 kilometers northeast o hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Sa kasalukuyan, may taglayan na lakas ng hangin na maabot ng 120 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na maabot hanggang 150 kilometers per hour. Kumikilos pa rin yan, pahilaga sa bilis na 15 kilometers per hour. At nakikita po natin na wala na itong direktang epekto sa limang bahagi ng ating bansa. Ngunit patuloy pa rin itong hinihila at pinapalakas yung ating southwest monsoon o hanging habagat na siya nakakaapekto ngayon dito sa may Central Luzon, Southern Luzon at Western section ng Visayas. Magdudulot nga yan ng paminsan-minsang pagbubugso na malalakas na mga pag-ulan, particularly sa may Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Samantalang dadalhin din ng hanging habagat ang makulimlim na kalangitan at kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dito sa may bahagi ng Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, kasama ang Metro Manila, Mimaropa, Bicol Region at sa may bahagi din ng Western Visayas. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, iiral lamang yung mas madalas na tsansa ng mga pulo-pulo at mga panandaliang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dala naman yan ng localized thunderstorms. Base nga sa ating tropical cyclone threat potential or dito sa ating track, sa nakikita po natin ay nakalabas na nga ng ating Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Domeng kaninang 11:30 a.m. At habang tatahakin nga nito ang katimugang bahagi ng Japan ay maaari pa nga yang humina at maging isang severe tropical storm category na nga lamang. At dahil nga sa patuloy na paghila nitong si Bagyong Domeng sa ating hanging habagat, mananatili pa rin yung malalakas na mga pag-ulan o aabot ng 50 to 100 mm sa may bahagi ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at sa may parte din ng Occidental Mindoro. Ngayong araw yan hanggang bukas ng hapon. At pagsapit naman ng bukas ng hapon hanggang sa Miyerkules ng hapon ay similar areas pa rin yung makararanas ng mga malalakas na mga pag-ulan at madadagdagan pa ng some parts ng Central Luzon kasama ang Pampanga, Bulacan, including Metro Manila. Pagsapit naman ng Miyerkules ng hapon hanggang Huwebes ng hapon, mababawasan na yung malalakas na mga pag-ulan dito sa may bahagi ng Metro Manila at Calabarzon at aakyat na yan dito sa may parts ng La Union, Benguet, Pangasinan, including Tarlac, at yung mga previous areas pa kasama ng Zambales, Bataan, Pampanga at Bulacan. Kaya sa lahat po ng mga areas or probinsya na na-mention po natin, mag-iingat po tayo sa peligrong dala ng ganito kadaming mga pag-ulan, gaya ng pagbaha, including sa mga syudad, maging yung mga lugar na malapit sa ilog at yung mga lugar din na nasa mababang lokasyon. And landslide and flash floods naman po, especially naman sa mga highly susceptible areas. At dahil nga sa malakas na pagbugso ng hangin ng habagat, asahan nga natin na yung malalakas na hangin na yan, magdudulot pa rin ng epekto sa may parts ng Batanes, Babuyan, at dito rin sa Metro Manila, pababa hanggang sa Bicol Region, including some parts ng Western Visayas, Panay Island at Negros Island Region. Kinabukasan naman, yung malalakas na hangin na yan ay halos ganitong mga areas pa rin ang makakaramdam, ngunit mas tataas yan dito sa may bahagi ng Central Luzon. At pagsapit ng Miyerkules, malaking bahagi na nga ng Northern Luzon kasama ang buong Ilocos Region, katimugang bahagi ng Cordillera, maging ng Cagayan Valley at starting Central Luzon, pababa hanggang dito sa may Mimaropa, including yung northern parts ng Bicol Region kasama ang Camarines Norte, Camarines Sur at mangilan-ngilang bahagi ng Western Visayas kasama ang Aklan at Capiz. Kaya yung mga probinsya po na yan na nakasulat dito, makararanas ng malalakas na pagbugso ng hangin sa susunod ng 3 araw, kaya iba yung pag-iingat sa peligrong dala nito. At base naman sa ating tropical cyclone threat potential ngayong linggo nga, posible na naman na may mamuo na isang low pressure area dito sa may kanlurang o hilagang kanlurang bahagi ng ating bansa sa pagitan ng Taiwan at northwestern part ng Luzon. At meron nga yan mababa hanggang sa katamtamang tsansa na maging isang ganap na bagyo at maaari yang kumilos pa northeastward.
And by next week, nakikitaan naman natin na meron pa uling posible isa na namang mamuo na low pressure area, ngunit mababa naman yung tsansa na maging isang ganap na bagyo sa ngayon at dun din sa may northwestern section ng ating bansa. Again, inuulit po natin na itong forecast for tropical cyclone threat potential ay meron po tayong 2 weeks duration. Ibig sabihin, mahaba ang forecast, kaya mataas ang uncertainty. Ngunit dahil magkasunod na low pressure yan, ay patuloy po tayong mantabay sa pag-asa hinggil nga sa latest updates ng posibleng mamuo na naman ng mga bagyo o low pressure area.